Good morning. Dogin, umpisa na ni Gina ang akon nga inugwali, no? Maayong aga gid sa tanan. Hallelujah. Maayo gid si Lord. Sino sa inyo ang ginkulbaan paglinog? Diin ka mo paglinog? Ha? Sa diin ka mo paglinog? Sa inyo balay. Sinong ginkulbaan? Oh, grabe. Sinong nagdalagan kag nagpanik? Grabe. Sinong nagkurog-kurog sang tuhod? Ay, grabe. Sinong ginkulbaan sang tsunami? Kamu gididto ya? Kamu gididto. Grabe gid, no? Grabe gid ang experience ang paglinog. Actually, sige pa ang aftershock no sa Cebu. Grabe pang aftershock. Hallelujah. So kung istoryahan naton subo ang linog, guro mapila ka minutos ang makaon sang akon nga time tungod sang natabo, no. Damo gid sa aton ginkulbaan. Actually, isang paglinog ara ko sa Iloilo. Hallelujah. But subong, I will be sharing to you, holding on to God in these last days. We need to hold on. Okay, let's all stand. Let's read Matthew chapter 24. Hallelujah. Sino sa inyong gabantay sa mga signs? Gabantay ka mo sa mga signs ng last days? Okay. So, Matthew chapter 24. Okay, we will start from 13b. Mampisa kita sa umpisa. Okay. Maumpisa kita sa verse, okay. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him and called his attention to its buildings. Do you see all these things? Ambal ni Jesus, kita nyo ni? Nga building. He asked, I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Subot silingon. Actually, ginambal na sa Bible, no? Tanan masunog. Mag-abot si Jesus. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. So, gingkatuan gid nila si Jesus. Tell us, sambal niya, na-curious sila. Storyahi kami, Lord, they said. When will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Kabalo ko mo nga matuod, yung nga may katapusan. Siya san, O Lord, ano ang mga signs? Istoryahi kami. Hambal niya. Next. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Siya, ginwarning nga niya yung mga disciples. Dali niya, mag-andam ka mo nga, hindi ka mo matuntuhan. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Natabo na ni wala. Sino? Si Kibuloy. Si Kibuloy isa lang. Pero actually, aside from Kibuloy, damo gidya ang naga-claim nga they are the Christ. Kag ilaya, i-deceive ang many. Amuning manami kung gabasa ka mo Bible, kay para kabalo ka mo. You will hear wars and rumors of wars. Katabo, wala. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Saling niya, initanan matabo, antes mag-abot si Jesus. Nation will rise against nation. Tabo, wala. And kingdom against kingdom. Tabo, wala. There will be famines and earthquakes in various places. Tabo, wala. Tabo. All these are the beginning of birth pains. Mga nanay, subong kapasakit ng umaga ni Liani, kay dali na lang magbata. Amo ni siya
subong nagapasakit na. Dali na lang magwa ang bata. Next. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. This will happen during the tribulation. Actually, this is already happening. Kaysa sa Pakistan, sa ibang mga nations, sa kung natandaan ninyo mga ISIS, kinapamatay nilang Christians. And at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Kung maggrabe na ang time, base iban di sa inyo, ipadakop nyo na inyo utod. Kabay pa, wala dari sa aton, in Jesus' name. And many false prophets will appear and deceive many people. Damo gidya mga false prophets ang ma-appear to deceive many. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Damo gidya mapalayo sa Ginoo. But he who stands firm to the end will be saved. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat kasi yung mga pulong. Salamat nga gina-warningan mo kami, ginambalan mo kami, nga magpreparar kami kay ara na subong kapasakit na. And anytime from now, you will come. We need to be ready. We need to hold on. Kinanglan namon magkapyot sa imo, Lord, sa sining ulihi nga mga inadlaw. Kay we will never know kung anong magkalanabo. Father, bless us today as we listen to your word. Bless your word, Lord. And bless me as well. Give me the wisdom as I deliver your message, just as you want me to deliver it to them. Salamat, Lord, sa mga katawhan nimo. Ibuksi ang amo mga panguna-una, buksing amo mga tagipuson, Lord, para ma-receive namon ang imo mga pulong nga gusto gid nimo nga ma-receive namon. Salamat gid, kinahimaya ka namon in Jesus' name. Amen and amen. Sige, mapungko kita. Palakpakan natin si Jesus. Klaro-klaro ang pulong sang Ginoo, no? May ara bala dito sa ginbasa naton nga wala pa natabo. May ara pa. Sa ginbasa naton nga wala pa matabo. Ha? Wala na. Ara na, no? Almost ara na gidtanan. So kung ginkulbaan ka mo sang linog nga natabo sang Tuesday, kabalo ka mo ang natabo, sang paglinog, ara ko sa Iloilo. Ara man dito akong sister, kay nagkadto siya dito, kay gina-set up namon ang balay ni nanay namon, kay gusto namon nga ma-transfer siya sa Dayaw, sa balay sang akong sister, manang Angie. Kay isa lang siya dito sa balay, ang iya upo dito, ang iyang helper, kag amon nga hinablos. So hindi kami gusto nga kung ano magkalanabo to sa iya wala kami. In-encourage ko siya namon, na transfer ka ginay dito na, gimpaubran ka na balay. Hindi giniya pagbayaan niyang iya balay. Dari lang ako. Ay nay, kung may emergency ka, kung anong matabo, wala gid kami dito. Kabalo ka mo. Grabe. Sang pag naglakat dito si Manang Angie, kay kinanglan namon i-set up, mabakal kami furnitures sang balay ni nanay, nagpanindahan kami. Ay, kani sa tunga gabi, bilog nga adlaw, grabe ara kami sa Mandawi, tapos pagkagabi, ambal namon, makadto kami sa SNR. Pag-ulangi kami nag-abot, pag-abot namon, may ginbakal si Jandy nga pagkaon, nga doon nag-enjoy kami, nagkaong-kaon kami. Kaong-kaon pa bala kami before kami magtulog, tani. Tingala kami nga sang kakaon kami, siling ni Manang Angie, siling niya, dugalinog gidya, duga uyog gidya. Ay grabe, sang uli na yan, grabe na ang linog. Kag tapos nga nag-brown out. Mayo lang, kay ara kami sa Avida Tower, Avida Stories 2, sa second floor lang kami. Amo nang bali dyan, di mami, okay lang ni Ari kita sa second floor, kay para kung may mga emergency, dasig lang takapanaog. Kaglapit kami sa exit. So pag brown out, nagdali lang akong cellphone, di ko na makapa akong cellphone, kay nagkakaong kami mga akon nga cellphone, di ko kadumdum kung diin ko nabutang, kay nagkinaong kami. Saling niya ba, inada mami ang imo nga cellphone.
Tapos wala na namon malak ang amon nga door. Wala namon malak na panaog lang kami ang bali dyan, di relax lang, manaog lang tayo hinay. Naog lang kami hinay. Wala pala naog. Balo ka mo, pag abot namon sa gwa, kami area dito nga, may kumbaga area nga pwede mag-evacuate bala kung may mga linog. Kita mo tong mga tao, daw makadlaw ka nga daw, mahibi ka nga daw, grabe ang kulba mo, nga grabe ang linog, nga grabe sige nga alarm, tapos dugay gidyang linog, di ba? Madugay. Sino sa inyo kapanumdum nga basi nag-abot na si Jesus? Ha? Ginkulbaan ka mo ba sinabili na ka mo? Ambal gani ni Gina ko no si Rose nagambal sa kuno kay MG nang tawagan na ito doy mama mo kay basi kun nag-rapture na kag nabilin kita. Diba? Actually kapanumdum ka man sinao. Pero wala ko bala kapanumdum nga nag-rapture. Aha, ko na panumdum nga naglinog. Pagwa namon, garaya ang mga tao damo-damo sa gwa sang kwan. Kay pila nga daan ka story ang iban dito nga building sa Avida. Tagas-tagas mo. Baw, kabalo ka mo. May upod kami dito nga nakatampi na lang. Kinatimingan siguro. Ara sa banyo. Ara sa banyo, nagdinalaga na lang. Iban mga wala na chinilas. Ang iban nakapangtulog. Ang iban mga wala na guro, nagatampi na lang. Kay wala na. Manugtulog na yan mo. So, ulan tawalan ni mo, wala ang view siling naon. Do makadlaw ka nga do. Ginakulbaan ka nga nagpulong. Mansigpungko kami sa higad. Tapos ginaba ni Jandi. Ang iban dito, bala, grabe ang iban. Gadinalaga niya, kagapanik na bala. Manami man si Jandi, kaya bal niya, relax lang, lakat lang tahinay, dari tamakad to aring exit. Ambal niya gani sa sunod gali, kung magkadto ka mo sa isa ka building, dapat gali lang tawon yung kundi ang exit. Kay kung may emergency, kabalo ka, kung diin ka makadto, hindi magamit sa elevator, dari kita maagi. Makagalakat ka lang, duga palang urog ang imong mga tiil. Kundo, maano ka na, hindi ka kabalo, kung diin ka maagi ka, kung maano ka. Diba? Palangurog, sino palangurog? Sino ka pinanumdum? Baw, Lord, patawaran ako sa akong mga sala. Gabi no. Sa mga ni Jandi, dito ko no sa Injap Tower, may atuman to nga isa ka tao nga nakatampi man sa nga nakita sa to, grabe, dayon niya, social media, dayon, ginpang-post nila mga itsura sa mga tao nga, ang iba, nagatililindog ang buhok, ang iba daw, ara na yan, nagaililigda na yan. No, makadlaw ka bala nga daw, siling nimo do, pero, kung lang tawa nimo, ang kulba nimo, grabe. Ambal ni Jandi, ambal niya, ma'am, kundi sige nga inalarm, ambal niya, ma'am, inang balikan ko danay. Kaya kuha niya tuod sa ref ang liabi, pero kay tungod ka sako na kami, wala na niya malak ang door. Siling niya, katuon ko to danay, kay basi madula atong mga gamit. Siling ko ba, ida mga gadgets ta, kay kumahu, mag-collapse na karon ng building, kag mag-collapse, madala ka dito. Baida, ambal ko sa iya. Baida, hindi na, wala na si may mangawat, kay tanan sila ginakulbaan. Ambal ko sa iya. Wala kami kapanarangka, tapos ang tanan man to siguro, grabe, ang iban balang atoy sa babaw ya. Ahay, do mga lipong-lipong, pa kayong iban siguro ya, natulugan na ya. Na-imagine nyo, amo palang nagani, pero kabalo ka mo, mag-abot si Jesus, mag-rapture, mas grabe ang chaos. Sino sa inyo ang nakalantaw sang film nga Left Behind? Left Behind. Nga nabilin siya, nga wala siya yaga, nga ang iya asawa, Christian, tapos ginashiran sa sang iyang asawa, pilot siya, tapos nabilin siya ya, tingala sila, nagpanik sila, kaya ang damo sang ilang mga pasahero na dula. Tapos kintawagan niya yung asawa, wala na, ang iyang pinanawag siya, wala na. Duwa sila sang iyang bata nga wala nagapati sa iyang asawa, silang nabilin. Kabay nga way may mabilin sa aton. Hallelujah. We are living in the last days. That is really ang maginaya ang reality. Mabalaan mo na
ang motugani ang baligina, no? Ang mga wala ginabaha, ginabaha. Ang mga lugar nga, ang mga nagakalanabo, bala subong nga wala niya dati nagakalanabo. Si Jesus gidya naghambal nga, before His return, there would be wars, famines, earthquakes. Di ba grabe ang famine sa ibang nga lugar? Bisan dari sa aton, may mga iban dari nga ginagutom. Earthquakes, deception, and persecution. Kag-ara na ginayatanan. Pero I will not be sharing this to you para nga makulbaan ka mo, ha? Wala ko niya, hindi ko ni pag-i-share para makulbaan ka mo. But, i-share ko ni para aware ka mo kag makapreparar ka mo. Hindi ko mo makasilinga, buwagi kami ginambali ni pastora, kag ni pastor bala nga, amo na ni gali ang magkalanabo. Amo na nga kinanglan, gabasa ka mo sa inyo Bible. Nag-warn gid si Paul in 2 Timothy chapter 3 verse 1, liyog ko ga. But mark this, there will be terrible times in the last days. There will be terrible times in the last days. Na-notice ninyo nga daw nagabudlay, kag nagagrabe. Sang una ang bagyo, signal ano lang? Signal number 3 lang. Subong pila na? Signal number 5. Wala na sang una ya. Signal number 3 lang to ya sang una. Baskog-baskog na. Subong signal number 5. Super typhoon na ya. Sang una, hindi pa ya super typhoon. Pero nga man, kailain ang panahon subong. Kagambas ang Bible, there will be terrible times in the last days. Ari na kita sa uling mga inadlaw, amo na ning tsimpo nga grabe ang nagakalanabo. Sang nagligad, di ba sang September, nag-blood moon, abi naton, ang blood moon, kuwan lang na, inang normal lang nagakatabo. Pero kabalo ka mo, ang blood moon, ara sa Bible. Ara sa Bible. Abi naton niya, normal lang na iya. Abi naton, eclipse lang na iya. Pero nagambal gidya. Kaya ginambal ang mga scientists nga, it is a natural event. Sa mga scientists, it is a natural event. But sa Bible, believers see it as a heavenly reminder. Ang blood moon, reminder, kay nakasulat gina sa Bible. Ambal sa Joel chapter 2 verse 31, Joel chapter 2 verse 31, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Antis ang makahaladlok nga adlaw sang Ginoo, matabuin na. Nga ang bulan ma-turn into blood. Sang una, nag-turn into blood ang bulan, wala. Wala gid no? Do may ara gid man sang 1948 natabo na siya, pero hindi isang sigi-sigi. Subong may ara naman January gani or March, I think may ara naman. So inagali siya ya is a heavenly reminder. Reminder ina sa aton nga dali na lang mag-abot si Jesus. So hindi naton ina pag i-disregard. Hindi na naton niya pag ayo may blood moon. Sino sa inyo naglantaw sang blood moon sadto sang September 7? Kita nyo? Early morning abi ato. Actually gusto tani namon magbantay. Gasinidiing man kami ni Bev dito sa terrace namon. Galing kay ato sa piyak nga side sang building. Gusto ko tani magwa, galing ka early morning, ti akigan ako yan ni Doc. Ambal niya, mami, hindi magwa ha. Hindi na magwa, ba ilang dang blood moon makita mo man nagyapon. Ambal niya. So, these signs in the sky remind us that the Bible is not a fiction. Sa una na panumdum ko, ano abi ko nang ginapatihan akong sala. Pero kabalo ka mo, na-realize ko gidya, nga ang nagakalanabo subong, nakasulat gidya sa Bible, meaning ang Bible matuod gidya.
Kay ang nagakatabo subong, hindi iya fiction. Hindi iya istorya-istorya lang. But it is a prophecy unfolding before our very eyes. Prophecy ina sang Bible nga gina-unfold ni Lord before our very eyes. Grabe, makita mo gaya siling ko, Lord, ma-experience ko giniya, Lord. Makita ko giniyang imo pagbalik. Excited ko ya. Siling ko, ano ayan na matabo, mag-rapture, no? Kabalo ko mo mag-rapture, hindi galitanan, makabati isang trumpet. Ang makabati lang niya sa rapture, amo lang to niya makaupod. Kita nyo sa film gani, nakibot lang sila nga nagkaladula. Ang ila dayon nga panguna-una, nga nagkaladula, nga gimpangkuha sila sa UFO. Kabalo ka mo subong maginambal-ambal na nila nga may mga UFO na. Kaya mo na dayon ilang balon nga gimpangkuha to sila sa UFO. It is a prophecy unfolding before our very eyes. And in such a time, the message for the church is clear. Ari, the message of the church is clear. Hold on to God in these last days. And that's what I'm going to share with you today. Number 1, the reality of the last days. Tuod-tuod niya mga utod. Hindi niya sang tiaw-tiaw. Tuod-tuod na ni. Joel chapter 2 verse 1. Blow the trumpet in Zion, sound the alarm, for the day of the Lord is coming. Na sino-sino nakabati, nga ginambal nila, may nag-prophesy nga ba nila, nga maabot ng Ginoo sa September 24. Kakita ka mo sa sa Facebook? Ambal nila, maabot na kuno nga man nga maabot, kitungod nga ma-sound ang shofar. Actually, wala iya, hindi kita kabalo kung saan o maabot. No one knows the day nor the hour when the Son of Man will come. Amo na kuno, He will come like a thief in the night. Maabot siya kaangay sa makawat. Ang makawat nagambal sa imo nga, bro, mangawat ko na sa inyo karon sa gabi. Preparar ka na da kay pangsudlon ko na dang balay nyo. Wala. Wala si may makawat nga magambal sa imo. Way kagani kabalo. Ginatuon gani sa makawat nga maano kid ang tulog mo. Ay, matulog. Ang ginalantaw na nila, di ba, ang mga makawat ka surveillance pa na. Si tatay, gatulog ni siya mga alauna, anok-anok na giniya tulog, makadto ko sila balay. Alauna. Pero, wala ginaya. No one knows the day nor the hour. Pero, adtong nag-blow sila sang shofar, kay ang mga Israelites, kabalo sila, miara sila sang calendar. May Jewish calendar na sila, nga ginalantaw nila, kag gina-compute nila ang days, kag ang time. So, miara sila gina-celebrate, amo ng Feast of the Trumpets, amo na siya ang natabo, nga ginubra nila, nga 100 ka shofar, ka trumpets, nga gin-blow nila. All together, simultaneous. Dungan sila kagabi, gani ginlantaw na akon. Grabe ya. Grabe ya, pag blow nila sa trumpet, tanan-tanan sila, dungan sila. Hindi niabot silingon nga pag sound sad to. Wala ko yagapati nga ang masound niya sang trumpet, tao. Kaya nga balya sang Bible, the angels of the Lord, amo sila ya ang mapasound sang trumpet. So atuya, nag-sound lang sila ya, kay that is a warning from the Lord. Warning nga dali na lang mag-abot si Jesus. So, blow the trumpet in Zion. Actually, sa ila dito sa Israel, kung may mga gusto sila i-warn, nag-blow na sila sang trumpet. Ang ila na trumpet, ginatawag na siya nga shofar. Ang shofar nga daw, hindi na siya trumpet, yung nga trumpet lang nato, nga kita nato nga trumpet. Daw horn ina siya. Horn ina siya, nga daw gaamo na siya bala, hindi siya sang tadlong. Ginablow na nila to send warning. Sambal dira, blow the trumpet in Zion, sound the alarm, for the day of the Lord is coming. Sa mo nang ilagin obra, nag-sound sila sang alarm. Gin-blow nila ang trumpet.
to 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 give warning sa mga tao. The prophets warned of perilous times. So, describe ni rin ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Nag-warning ang mga prophets. The same thing ang ma-warning man ako sa inyo subong. Warning nga natong kinanglan, mangin ready kita. 2 Timothy, but mark this, Ariyo. Mark this, there will be terrible times in the last days. Amo ni ambal ni Timothy, markahin nyo ni. Next. Leo ko ga. Next. People will be lovers of themselves. Lantawa bala subong? Bisan magutod kay ilinaway. Gapat siyanay. People will be lovers of themselves. So, sila pakialam sa ibang nga tao, ya. Basta makuha nila ila gusto. Bisan migay pa sila, bisan miguhay pa sila, basta makuha nila ila gusto, ya. Ila lang ya, they will be lovers of themselves. Lovers of money. Ito ba mga tao, subong? Kwarta na lang. Hindi magsimba kay mangita kwarta. Awayo ng ginikanan tungod sang kwarta. Kagi ka mo, kabalita ka mo, kag ginaaway ang ginikanan tungod sang kwarta. Kaglantawan nyo bala subong magpanabat-sabat ang mga kabataan? Boastful, bugalon, proud, abusive, disobedient to their parents. Subong, sa US, ya, imo lang ya tampaon ng bata mo, disiplinahon ng bata mo, ay, 911 ka na ya. Ungrateful, unholy. So sa uli yung mga inadlaw mo na ni mga tao, lain niya sang una nga chimpo ya. No, nay no? Sa inyo chimpo, nay no? Kag sa amon man chimpo. Sa amon chimpo ya, kagapon, gindala ko ang mga teachers namon sa Sulina. Nag-celebrate kami Teachers Day. Kag nag-share kami. Kag namian man ko sang ila gin-share nga ginlantaw namo to ang strength sang Kisaya. Ang banila ang strength sang Kisaya kay damo nga mga parents na namian sila tungod sang values nga ginatudlo namo sa mga kabataan. Ang ilang mga kabataan naganami, naga-polite, naga-respectful, naga-learn nga mag-pray. Ginambalan pa nila ila nanay nga, nay ma-pray ta danay antes magkaon. Tapos gambal pa nga gina-pray nila ila nanay nga magdamo ang mga customer, kung may negosyo, sila na-pray nila nga tani, damo ang customer ni nanay. Tapos nang nakita, nagambal gid sila yung manami, namian sila sa Kisaya, dira sila sa Kisaya, tuon nakita nila ang values. Kabalo ka mo, nambal ko na sa mga teachers per me, nga importante gid. Ambal nila gani, kuno one time, ato dito, transferi, bago nga estudyante, nagsulod sa office, ambal, ang akon nga ID, wala nagagwa ang akon ni Tsura. Wala man lang nag-excuse me. Siling ko sa sunod, ang balon nyo, you say excuse me. You say good morning. Gin-remind namon ang mga teachers namon nga kamo dapat na mag-good morning. Siling nila, teach, kung kisa mag-good morning kami sa parents, wala man lang kami ginasapaka. Siling ko, sige lang. Ano kaya kung di sila magsapak? Kaya kung kisa may mga sosyalan, kag may mga nagapang dead, bay lang, good morning ka lang yagyapon. Kung di pa sa mag-good morning, pagkaga, good morning mo pagid. Kung hindi pagid sa pagkaga, good morning mangyapon, smile ka mangyapon. Kung hindi pagid sa, kaya naka-experience ko, may miga ko, best friend na ako, naglain na kami section, kada sugata ako sa iya, ginasnab niya ko, ginayamida niya ko, Singko na ano ba'y sala ko sini sa iya? Pero kada sugata namon, ginabugno ko ginasaya. Pero wala sa gabugno sa akon. Kada sugata namon, bugnon ko man sa gyapon. Kada sugata, ginabugno nakon siya. Pagkasunod namon nga sugata, uy, nasa nagaliko na sa. Uy, nasa nagasugata sa akon. Nga man, nagilty na sa kay way, kada sugata na namon, nabugno ko siya mo. Sa nguligin istorya, yagid ko, yambal niya, Jo. Nga man mo kasi na, Jo, siling ko, nga man, nano, sala ko sa imo. Migay, taka, gambal ko sa iya.
Siya nga man mo kasi na, bisan way ta ka ginabugno mo man ko gyapon. Siling ko, may gata ka bala, palang gata ka, nga man nga ginaaway mo ko. Siling nga nagalain, bi akong buot, kaya hindi nata classmates. Hay anhon, tanaabi, kaya ginlain naton seksyon. Amo lang tuyang rason, di na sa magbugno sa akon, sa nguli, nag-istorya na sa. Kinatudluan naton mga kabataan mangin polite. Tudluan nato ng mga kabataan, damo-damo, sa struggle kami permi, kay kung may mga bag-o dira, sa eskwelahan, bawal magpamuyayaw. Bawal ang bad words. Sa amon struggle permi, kay kung may mga bag-o nga mga estudyante kami, grabe ginaila mga babaya. Pero may nakita kami subong nga, gin-share nila, nga may mga kabataan kami, nga grabe ginaiya maghambal bad words siya. Subong nakita nila nga gaamat-amat bala. May mga bata ginaisang una nga grabe, subong na wala na sila naghambal bad words. Although nga may ara, pagin man na dira. Pero kabalo ka mo, may ara kami nga isa ka bata, iya nga, wala kami kabalo. Ang plano saya maglaslas. Nadakpan sang teacher namon, isa ka teacher, nga plano siya maglaslas. In istorya namon. Kabalo ka mong nalipay kami nga makaminister kami sa mga kabataan. Grabe subong, bata pa, elementary, malaslas. Uwingin na isang una nga chimpo. Kabati ka mo sang una? Wala. Ako lapit na ko mag-senior. Oh, lapit na, hindi alata, no? Hindi alata. Lapit na ko mag-senior, pero dugay-dugay pa man. Hindi nasunod to, hindi pa. Dugay-dugay pa man. Pero, wala gikuya kabati sang una sa amon nga time nga may nagalaslas yung elementary. Lain na gid ang chimpo subong. So, ambal dira, in the last days, it will be terrible. Lovers of money, lovers of themselves, proud, abusive, disobedient, ungrateful. Tawag lang mga kabataan, di ka balo mag-thank you. Amon mga kabataan, di ka balo mag-sorry sa to. Pero ang mga bago na mga kabataan, miyara kami nga sped, ang balya, teach, wow, ini-teach ang bago na itong estudyante, wala giniga sorry. Pero subong, ang bali mama niya, teach, thank you, good teach, kabalo na mag-sorry akong bata. Palakpakan natin si Jesus. Ambal ko sa mga teachers, anun ta nga mag-alam ang bata ta, pero bastos ang batasan. Pero bisan hindi alam-alam sila kung ang ila karakter na porma, ang success maagom na nila in the future. Damo iya nga mga cum laude, kag mga valedictorian, why sila successful nga man, wala na porma ang batasan. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Kambaldera, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. So sa uli nga mga inadlaw, magalaot ang mga tao. Kung sang una ya maagyan mo, imo may strong, hindi ka mag-good morning, andam ka lang. Pero subong, bunggoan ka na sa estudyante, hindi pa ka good morning. Ako ginambalan ko ginasiling ko, hindi na pagdula ang culture sa Kisaya. Dapat, kung ano ang culture sang una, hindi dapat na iya magpabili, hindi na iya mag-change. Dapat mapabili na iya. O kamo ga good morning pa kamo sa teachers nyo, why? Ha? Wow. Tuod lang, ga good morning ka mo. Wow. Iban sa ila, gano'n wala na naka-good morning, bungguan ng maestra, hindi na maka-good morning. Daniel chapter 12 verse 4. Amon naging foretell ni Daniel. Daniel chapter 12 verse 4. Ari pagid, isa sa mga signs. Nagalain na gid ang panahon subong. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Ano na subong? Ano na subong ang generation? AI na kag.
Oh, tanan subong nga gina-post sa Facebook, AI na gani. Pati mga itsura, pating nagambal, AI na. Sang una ya, kung cum laude, kakag mag-valedictorian ka, imo gina iya. Pero subong niya, ara na ang Google, ara na ang AI. Lupos-lupos na ya. Pero ang mga estudyante, lupos-lupos na, gaka-depress pa sa ila eskwelahan. Sa amon sang una nga pangaraskas kami research, kinanglan may mga libro kayo, makadto ka pa sa library. Sinong kakadto pa sa inyo sa library? Oh, kakadto ka pa doy? Do graduate ka na yatoy kag. Nugay ko gani, Loida. Waay na. Di na inyo library. Sa kay Google, kag kay AI, kag kay Grammarly. Di ba? In the last days, ma-increase na ang knowledge. Grabe ang pag-explode sang knowledge. Grabe ang pag-rise ni AI, space exploration advance. People can travel the world in hours, yet humanity is more restless than ever. Amo na ni subong ang aton generation, ka-high-tech, pero grabe ka-restless ang generation. Revelation chapter 22, verse 10. Ang baldera, do not seal up the words of the prophecy of this scroll because the time is near. So ang signs are now clear for all of us. Sang 2024, 2025, na-witness naton ang record-breaking global disasters. Matiin nyo niyo, ang record-breaking global disasters. Ang heat waves in Europe. Ang grabe nga kainit sa Europe. Ang flood sa Asia. Grabe ang baha sa Asia. Like never before. Wala na yung experience. Wildfires sa US and Canada. Kabalo ka mo na witness ginamon dito. Ara kami sa US pag wildfire. Kita namon ang mga bukid nga nagkalasunog. Gina-consume gidya ang bilog nga taon. Ginasunog. Practice na kita nyo may di ba may ara ang hambal nila ang aton ozone layer. Manipis na kag dumay buho na. Preparation na ina. Kay sunugon gini ni Lord ang kalibutan. Mag-abot siya. Paano masunog? Nagkakasunog na gani isubong? Grabe, imagine na bala sa tunga time, sang ara kami sa US ang December, winter, naga-ice. Sa piyak na side, naga-ice. Grabe ang winter. Sa piyak ya dito sa California, grabe ang wildfire. Grabe ang sunog, lapad-lapad nga hindi nila kaya patyon. Kagambal nila ko, no? Ang end times, ang clock, tinatawag na sa diri sa kalibutan, ginatawag na nila nga doomsday clock. Ang clock sang katapusan sang kalibutan, malapit na gid. Malapit na gid. Naga-short na gid. Amo na nga ang scientists, ang warning sa scientists nga the closest it has ever been ang clock. Scientists warning that humanity is on the brink of catastrophe. Scientists na nagani gambal. Nga we are at the brink. Ara ka na sa brink. Sang catastrophe. Hindi na nila makontrol ang wildfire, ang mga linog, ang mga baha. Kita niyo mga baha sa TV, mga sa Asia, sa iban nga lugar nga mga mga nami pa nga mga nasyon ng iban. Wars and conflicts continue to rage in the Middle East, in Eastern Europe, and in Asia, just as Jesus warned of wars and rumors of wars. So, beloved,
these are not random events. Hindi lang ni mga random events nga nagkalanabo lang. They echo scripture warnings. The world is changing but God's word remain the same. Grabe na ang pag-change ng kalibutan. Lantawan niyo bala? Summer, nagaulan. Tingulan, init-init. Kag nakatanda ka mo nga nakalambot, kita dari 50 plus, kita de grabe ang aton nga kag. Ang Raw City, gid ang init-init. Ginakancel ang klase, kitungod grabe ang init. Our generation scrolls more than it prays. Subong niya, ang aton generation, na-notice ko, balas ang nagligada mo, gaten sa aton per meeting. Subong, doon nagagamay. Yung kapoy na ka mo pray. Abalo ka mo, bisan hindi ka mo di adlaw-adlaw magkadto. Pero I encourage you to pray. Kabalo ka mo, hindi ko niya kaya pastoran ang panay kung wala si Jesus. Pero kay ara si Jesus, masarangan ko niya. Hambal gani nila, hambal ni sang isa namon ka staff, sang ato kami sa Sulina, Jo, paano mo gin-open ang school? Paano ka nakapanumdum nga ma-open ikaw sang Kisaya? Paano nga nag-amo na sini ang Kisaya? Gin-interview niya ko. Kabalo ka mo nga nag-open ko sang school diri sa Panay, hindi pa ko, wala, undergrad pa ko. Kay tungod nga wala ko gintapos ang akon nga education, tungod nga nagpastor ko. Third year college ako education. Sang gintawag ko ni Lord, ma-serve sa iya, na Bible school ako. Si pastor, 4th year engineering, civil engineering, eskwela. 1 year na lang mag-graduate na sa ako, 1 year naman mag-graduate ko. Pero wala kami nagpadayo, naguntat kami eskwela, kaya nagpastor kami nga duwa. Nag-enroll kami sa Bible school, kag nagpastor kami nga duwa. So, sang nag-open ako, wala ko yung plano pa yung mag-open eskwelahan sa Rojas. Pero ang akon nga brother, hambal niya, nini, nga man nga nag-open ka eskwelahan, ang akong plano lang niya, dari lang niya, ang kabalo ka mong plano ko lang niya, church-based lang, dari lang niya sa church. Wala ko yung plano mag-put up sang school, gidya. Although nga may friend ako nga nagambal na Jo, ma-open tabala school, nagambal na siya sa akon. Pero sang nag-testing kami, nag-dream kami ni Pastor, sige ma-open lang kita school para sa mga indigents. So si Pastor Roger Rob, nag-dream upod sa amon, nga ma-open sang school, kag siya ang nag-fund. Kung natandaan ninyo, sa pag-umpisa naton sang pag-dream, sila sa to, nagatag sila money para sa uniform, sa libro, sa pati ang salakyan, gitagaan kita salakyan para nga gamiton para sa eskwelahan. Pero kabalo ka mo, nga sang nagnami ang school, damo yung nag-enroll nga willing sila magbayad. Muto nga nagbaton kita nga nagbayad sila. So, asa na subong nag-amo na sini, pero ambal ko siya, kabalo ka nga, hindi man kumayad-mayad. Pero kabalo ka mo kung anong nabutang sa akon nga mind. Ang 1 Corinthians 10:13, nga I can do all things through Christ who strengthens me. Siling ko kaya gani isang iban nga wala sila Jesus. How much more ako nga may Jesus? Kabalo ka mo, si Lord lang yan nagatag sa akong wisdom kung anong ubrown ko, paano i-handle ang mga kabataan, paano i-manage ang school. It is the Lord who gives us wisdom. So, our generation, we live in an age where people are more connected online but more disconnected spiritually. Subong nga panahon, connected kita online, pero, spiritually disconnected kita. Nga man, why na sila kasimbalan tao bala inyong mga kabataan, no? Anong ginaubra sa inyong mga kabataan? Pagbugtaw, cellphone. Bilong adlaw, cellphone. Antis matulog, cellphone. Samtang kakaon, cellphone. Connected online? Otda nyo balang internet sa inyo balay kung anong matabo? Gapanik na sila. Nay, wala internet. Ay, dari gani sa church. Teach, wala internet. Teach. Sa school, teach, wala ta teach internet. Ay, do hindi sila kaginawa kung la internet ya. They are connected online but disconnected spiritually. Why na sila chimpo magsimba kaya ara na sila sa cellphone? O bisa na gani sa church ka cellphone gyapon, di ba?
Oh, grabe. Knowledge increase. Ari pa matiin nyo? Knowledge increases, but so does anxiety and emptiness. Grabe ang pag-increase ng knowledge, grabe ang pag-advance ng technology, pero grabe ang anxiety, ang depression. Grabe ang depression sa mga kabataan. Nga magkaka-depress sila. Kaya disconnected sila spiritually. Why na sila time kay Lord? Grabe ya. Ario, a high school teacher recently told her students, "You are the most informed generation in the history." Mati ka mo. Amo ni ang basang teacher, kamo gid ang pinaka-informed nga generation sa history. Yet, kamo man ang dawala paglaom. That is the world Daniel saw. Amo ni nakita ni Daniel. Fast-moving, knowledge-rich, but spiritually poor. Grabe yan. Ako nakita ko sa eskwelahan, ang amon nga mga parents, ang mga pinaka-toxic nga mga parents, amo to ang pinaka-problema dugali nga mga tao. Sila kaya nga damo problema, mga toxic nga mga tao, amo na silang pinaka-damo problema, pinaka-depressed nga mga tao. Number 2, ano to kaning number 1? The reality of the last days. Number 2, the call to hold on to God. Tuod-tuod na yung last days. Kag amo ni subong ginatawag kita sang Ginoo nga magkapyot gid. Joel chapter 2 verse 12 to 13, dasigon ko lang ni ma-communion pata. Even now, ambal ni Joel, ambal ni Lord, even now, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Ambal niya, return to me. Kay damo iya nga, wala na iya sila ya. Nantawa bala mga tao sa gwa? Do wala pakialam sa Diyos. Nakapanumdum ka mo. Ambal niya, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart. Rendahi ang imo tagipusoon. When everything around us feels unstable, God calls us to return, not just emotionally but wholeheartedly. Iban sa aton, hindi kita seryoso sa Ginoo. Mayo man makasimba, mayo man hindi. Subong masimba, buwas sa sunod hindi. We are not serious with God. Ambal dira, you hold on to God. Holding on to God means, number 1, return fully to Him. Turn away from sin and distractions. Mabalik ka gidya kay Lord. Do wala lang niya sa buot niya sang iba, no? Do iban sa aton, wala sa buot naton niya. Wili ka pa to ya, igya-igya, wili ka pa ya inom-inom to sa gwa, wili ka pa ya binarkada to sa gwa. Wala kaya ka ba lumaabot niya si Jesus? Number 2, stay rooted in His Word. The Scripture is our compass when the world loses direction. Ang kalibutan niya may chaos na ya. Pero ang pulong sang Ginoo, ang Word of God, amuning aton nga anchor, amuning aton compass nga magatag sa aton direction kung maano ka. Number 3, remain in prayer. Nalipat na ka mo, nalipat na kita, nawili na kita sa cellphone, why na taga-pray? I want to encourage you to go back and pray. Amo na ganyan basang ibang bo kapoy man na nga 30 days naman kita ma-pray, kabalo ka mo. Feeling ko ya kung di kita mag-pray, hindi tani kaya ang inaway. Spiritually. Kaya ang mga family naton nga gapalayo sa Ginoo, ang mga family naton nga dawala lang, hindi nato na sila madaog sa argument lang. Mainaway lang kamo, hindi mo gina siya madala. Pero pangamuyui bala. Pangamuyui. Trust His faithfulness. God never changes. Even the world does. Wala iaga change si Lord. Natandaan nyo sa pag-pandemic, ang border na close, ang businesses nag-collapse, grabe ang fear. But those who hold on kay Lord, nakakita sa paglaom.
Nakakita sang peace. Today, grabe ang economy, grabe ang struggle, grabe ang pangurakot, no? Damo na subong ka pangakig, grabe ang pangakig sa mga tao tungod sang corruption sa Pilipinas, tungod sang ano gani? Flood control projects. Grabe. Pero kabalo ka mong gina-whisper ni Lord. Amba ni Lord, return to me. Return to me. Balik ikaw sa akon. Balik ka sa akon. Balik ka sa akon. Hindi na niya tiaw-tiaw. Think about Israel's going conflicts. May ang conflict sa Israel. So, damo-damo, kabalo ko mo sa Israel, grabe lang ako ng mga rockets ya. Naganilupad lang ya. Pero grabe ang ilang nga dome. Amo man itong nagapang intercepts ng mga rockets. Tandaan nyo, they fresilin, kaganday anji, nagpa-pray. Kay ginakulbaan na to sila, ganilupad lang ang mga rockets, mga bomba. Pero kabalo ko mo sa Israel, bisan grabe ang nilupad sa mga rocket, nagagather sila gihapon to pray. They still gather to pray and worship. Their courage shows what it means to cling to God when life is uncertain. Grabe kuno ya, ganilupad, kabalo ka mo, ginatus. Karakets ang galupad. Pero wala sila stop pray. Gagather sila gihapon kang naga-pray. So we need to hold on kay Lord. Kabalo ka mo di bala ang bata nagawid sa kay nanay or kay tatay kung maglakat. Diin ang strength sa pagkapot sang bata or sa imo grip. Sa grip sang tatay, di ba? Sa uyat sang tatay, ang bata mawid si imo, pero ang pag-on dira iya nga grip, nga paghawid, ara iya sa hawid sang tatay. Amo man na kay Lord, gawid ta kay Lord, ma-hold on ko sa imo, mawid ko sa imo, sining last days. Buligi ko, Lord, nga hindi ko magpalayo sa imo. Buligi ko, Lord, nga hindi ko matintar. Buligi ko, Lord, nga hindi ko madistract sa mga barkada ko. Lord, buligi ko nga hindi ko maganyat sa mga hindi maayo. Kabalo ka mo, hindi naton kaya mag-change sa aton self. Permi kita New Year's resolution, dali na lang December. Lord, hindi nagkumabago nagi ko. Lord, hindi nagi ko mag-inom. Lord, hindi nagi ko magsigarilyo. Lord, hindi nagi ko magbarkada. Lord, mamo nagi ko sini. Ang bala si Lord, buligi ko, Lord. Hindi ko ni kaya. Hindi mo na kaya kung ikaw lang. Kay kung nagadon ka naman to sang barkada mo, hindi ka naman kabalibad, maupod ka naman. Pero kung ara si Lord, buligan niya ka. Lord, buligi ko, Lord. Ako ga-pray ko, Lord, buligi ko, Lord. Buligi ko nga hindi ako matintar. Lord, buligi ko, Lord, nga hindi ako makasala. Lord, buligi ako, Lord, nga insaktong akong panguna-una. Lord, buligi ako, Lord, nga hindi ako magpanumdum sang hindi maayo. Mga muyo kita. Kay kung magkapyot kita kay Lord, mas pag-on ang kapyot ni Lord sa aton. Amen? Number 3, last. The promise of those who endure. Matthew chapter 24, verse 13. Amo ni ang hambal ni Lord, kung makapyot ka kay Lord, sining ulihin nga mga inadlaw. Kapyutan ka gini Lord. Uyatan ka gini Lord. Hambal niya Matthew 24, but he who stands firm to the end will be saved. Kabalo ka mo damo ang nagpalakpakan natin si Jesus. Amo ning manami nga promise. Nga kung magpadayon kita kay Lord, hindi niya kita pagbayaan. Joel chapter 2 verse 32. Ang baldera, chapter 2 verse 32 ga. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang tanan nga nagapanawag kay Lord, maluwas. Kita nyo itong paglinog nga, grabe ang tayog sang tulay. Nga nagapanawag sila kay Lord. Sino sa inyo, paglinog, nagpanawag ka mo kay Lord? Oh. Pero kung wala na linog, panawag pa ka mo ay? Panawag ka mo gyapon? Pero iban way na ya. Kapanawag lang kung may bagyo. Kapanawag lang kung may linog. Kapanawag lang kung may calamity. Pero kung wala, wala. For on Mount Zion and Jerusalem, there will be deliverance, as the Lord has said, among the survivors whom the Lord calls.
Tandaan nyo gini, ang nagapabilin hasta sa katapusan among maluwas. Kung maguntat ka buwas, hindi na ko kapasalig sa imo. Kung makaupod ka pa, kung hindi, basi kung hindi ka nakaupod. Kaya ambal ni Lord, ang nagapadayon lang hasta sa katapusan among maluwas. Even as the world trembles, God promises that those who remain faithful will be saved. Kabalo ka mo, grabe ang revival, pero damo ang nagpalayo kay Lord. Hindi na ka mo magulat. Kabalo, sugidan talang ka mo before kita mag-close. Ang rapture, ginambal na siya, nga amo ng blessed hope sa mga tumuluo. Ang duwa ka advent ang pagbalik ni Jesus. Ang first, ang rapture. Ang ikaduwa, ang second coming. Ang rapture, amo na siya, nga kuhaon niya ang mga nagatuo sa iya para, kay after sang rapture, ibubo niya tanan niya nga kaakig. Ibubo niya for 7 years, ibubo niya ang iya tanan nga kaakig. Kay after 7 years, sunugon niya na. I-destroy niya na gid ang world. Amo na nangambal nila nga end of the world. So before sina sang 7 years, kuhaon niya danay iya mga tumuluo para hindi kita diri mag-suffer sang grabe nga tribulation, grabe nga pag-antos. Anong matabo kung mabilin ka? Anong matabo kung mabilin ako sa rapture? Kung hindi ka makaupod sa rapture, di antuson mo gid ipa-deny nila sa imo ang tanan ang si Antichrist ma-appear kag tapos tanan nga nagatuo kay Jesus pamatyon. So kung hindi mo pag-i-deny si Jesus, patyon ka. Amo lang ni advice ko sa inyo, kung mabilin ka mo sa rapture, papugot na lang ka muliog. Kaya kung mapugutan ka mo liog, palangit pa ka mo. Pero kung mapatata ka mo siksik-sik, sigurado, pa-impyerno ka mo. Pero, nga man mahulat ka pa mapabilin ka di. Nga pwede ka malang kaupod sa rapture. Kaya kung makaupod ka sa rapture, hindi ka na mag-antos. Grabe. Basahan niyo ba lang Revelations? Ang Revelations, ara, dira kung ano ang matabo sa 7 years of tribulation. Sa 7 years of tribulation, ang isa lang dira nga magapait kag ang dagat magapait. Kag ang 1/3 sang mga sang population mapatay. Magapait ang tubig. Kag may ara dira nga kagton ka sang low cost, bisan gusto mo mapatay, hindi ka mapatay, kay maantos ka gid. Pero, ang mga tumuluo ni Jesus, nga ara, gid man nga mabilin, kag magtuo sa iya, kag hindi magpatatak, buligan, gid man sang Ginoo, kay may ara nga matabo, nga great revival pagid, bag-o mag-abot si Jesus. Pero, hindi na kuya magsugot nga ara, pa ko sina nga time. Kamo sugot ka mo? Hindi na ko sina magsugot. Kung kaya nyo mag-anto, subong palang ganin, hindi ka nakasarang sang kainiton, hindi ka na gani kasarang diri sang kabudlayan, how much more ina, mas grabe. Ara na sa Revelations, pwede tama na matunaan sa sunod. Pero subong, I encourage you to hold on. Kung subong, paisi-isi ka lang gyapon si mo pagtuo kay Lord, amo ning time nga mangin seryoso ka. Kay anytime, way takabalo, matunog ang trumpeta, mabalik si Jesus, kuwaon niya iya mga katawhan. Para nga hindi niya ka-experience sang kalalatan nga ibubo niya dari. Kay kun grabe na subong mga homosexuals, ginayaguta nilang Ginoo, ginamak nila si Lord. Amo nang chimpo sa kay Noah, kag sa Sodom and Gomorrah, tandaan yung Sodom and Gomorrah, ginsunog ni Lord, kay naakig na sa sangklautan. Ang grabe ng kalautan, ma-judge kidya, maakig ang Ginoo, i-destroy niya kidyang kalibutan. Let's all stand. Ambalanta ka mo makaladlok kung mapabilin ka dari sa rapture. I want you to be serious with God. Kung subong,
Gapahunay-hunay ka, gapawala-wala ka, gina-enjoy mo lang dari gyapon ng kalibutan. Kabalo ka mo sa journey, sa marathon, ang pinaka-last part ng marathon, that's the hardest part of the journey. Kaya kung sa umpisa pa lang sa marathon, nadalagan ka. Pero sa punta nga daw, ato ka na sa finish line, ginakapoy ka na daw, hindi ka nakalambot sa finish line. Just like sa atong journey naton sa Ginoo. Amuning time nga pinakabudlay. Pero I want you to be serious with God. Basahin mo Bible. Wala ka obra sa inyo balay. Kung ka cellphone ka, download ka Bible sa imo nga cellphone. Kag instead nga magnilantaw kada TikTok nga mga kalaway nga mga bastos, basa ka Bible mo. Basa ang Bible, basahin yung Revelations para mabalaan ninyo kung ano magkanabo. Kag makapreparar ka. Makaprepare ka. I want you to connect with God. You pray. Read your Bible. You pray. Kaya mo nang chimpo, subong nga hindi kita magpabuyan-buyan. Ang mo nang chimpo, subong ang mga family ninyo, dalaan nyo kay Lord. Actually, isa pa ka-reason nga gusto namon si nanay, ara siya lapit. Kaya gusto namon nga mashiran siya before siya kwaon ni Lord. Nga makakilala gid siya sa Ginoo, nga magpalapit siya sa Ginoo, nga maging seryoso kag makilala niya gid sang tuod ang Ginoo. Balo ka mo ining mga nagakalanabo subong ang linog, gira, mga calamity. Wake up call ni Lord sa aton. Kung gingkulbaan ka sa paglinog sang Tuesday, wake up call na ni Lord. Kung nagsadto nga time, maging kulbaan ka nga, Lord, buligi ko, Lord, pantay ko, Lord. Lord, hindi kami pagpabayi, Lord. Wake up call na ni Lord na sa, hey, anak, palapit ka na sa akon. Hindi ka nang pabuyan-buyan, pahubog-hubog ka to sa gwa, barkada-barkada ka to sa gwa, katukad-to ka to sa gwa, wala ka time sa akon. I want you to hold on to Jesus. Kung subo nga aga, gusiling ka, Lord, patawara ko, Lord. Ari lang ko sa church, pero malayo na ko sa imo. Kabalo ka mo, damo sa aton, dere ari kita sa church, pero aton tagipusoon malayo sa iya. Hindi nabot silingong ari kita, dere tanan. Okay na kita. That is why I am warning you. I am warning you to be serious with God. Hallelujah. To go back to God. Hamba ni Lord, ga-call siya, balik ikaw sa akon. Balik ikaw sa akon. I want you to pray subong nga aga. Hamba ka, Lord, patawara ko. Wala ko na ma-realize na dali na lang ikaw magbalik. Why ko, Lord? Why na ako ma-realize nga, Lord, kinanglan ko gin mag-prepare. But Lord, subong nga aga, intindihan ko, kinanglan ko gid mag-prepare sang akong kaugalingon. Hindi lang mag-prepare sa imo kaugalingon, pati imo pamilya. Pati imo pamilya. Masugot ka? Ikaw ma-okay ka? Ikaw makaupod ka? Pero imo pamilya maantos di? Kaya mo? Subungaga, I want you to pray. Pray for your family. Na makakilala sila kay Jesus. You share the word to your family. Hindi ka na mag-usik sang tsimpo. Do not waste your time. Di pag-usigi mo tsimpo, share yung mga tao. Kay basi ulihin na ang tanan. Basi buwas mabot na si Jesus. Kinanglan natin magkabuhi, kaangay nga maabot si Jesus buwas. Pero kinanglan natin magtrabaho, kaangay nga hindi pa siya mag-abot. We need to do it. Hallelujah. So mga agambala si Lord, Lord, gusto ko gid magkapyat sa imo. I want to go back to you, Lord. Ambal ni Lord, return to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Let's worship Him. Lord, kapangamuyo ko nga ining mga pulong na nabatian namon. Butang namon sa amon tagipusoon. You're calling us to hold on to you, Lord. Kapyot kami sa imo sining ulihi nga mga inadlaw. Kaining ulihi nga mga inadlaw, matuod, ari na subong, reality na inisubong. We are here na, Lord, sa time nga dali na lang magwa ang baby. Gapasakit na, kag dali na lang ikaw magbalik. Anytime, basi maglinog liwat, basi amo na ng time nga maabot ikaw. Buligi kami, prepare kami. Hindi lang kami, kundi amon family, Lord. Lord, buligi man amo mga family makakilala sa imo. Lord, buligi man amo mga family nga makakita sila sa kamatuuran. Hindi namon pagkusikan namon chimpo, Lord, but we will share your word para madamo ang magkaluluwas kag hindi madamo ang magantos, Lord. We pray that you're going to bless us. Bless us, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We want to, Lord, rededicate ourselves to you. Gusto namon nga mag-recommit sang amon nga life sa imo. Lord, I want to commit our life. We want to commit our lives to you once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. Amen. Hallelujah. Do you want to come? Gusto niyo recommit in your life kay Jesus? Masiling ka, Lord. Don't feel ko gito malayo ko sa imo. I want to commit myself to you once again. If you want to come, you can come. Hallelujah. Gusto niyo magkari. Lord, I want to recommit my life to you. Gusto ko, Lord, hindi ko mabilin sa imo pagbalik. May mga times maluya ko, Lord. May mga times nalipat ko sa imo. But I want to commit myself to you, to be serious. Hallelujah. Sa akong pagpangalagad sa imo, sa akong pagkilala sa imo. Hallelujah. Kadto ka diri, if you want to commit yourself to God once again, I want to take this opportunity. Hallelujah. Ambala si Lord, Lord, i-commit ka akong kagalingon sa imo. I want to serve you. Hallelujah. Hindi ko gusto mabilin, Lord. Patawara ko, Lord. Gusto ko nga gamiton mo gid ako sa sining uli nga mga inadlaw. You come. Hallelujah. Hindi ka mauya if you want to come. Bisan bago ikaw dari. Kung gusto nimo magkari. Hallelujah. I want to take this opportunity to pray for you. Hallelujah. Ambala si Lord, Lord, gusto ko na maging seryoso this time. Gusto ko na maging seryoso this time, Lord. Hallelujah. You come. Kadto ka, hindi ka mauya. Hallelujah. And we will pray for you. Masiling ka, Lord, hindi ko kaya pag-una akong kaugalingon. May mga times na fail ko. Pero Lord, buligi ko, Lord. Buligi ko, Lord. Buligi ko, Lord. Hallelujah. You come.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ambala si Lord, Lord, I want to commit myself to you once again. Gamit ako, Lord. Gusto mo gamiton ka ni Lord para sining uli nga mga inadlaw? Gamiton ka ni Lord para nga ma-empower ka, para makashare ka sa iban? You come. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi ka mauya. Ambala si Jesus, Lord, I want to recommit myself to you. Ayan, nauya ikaw, ara ka sa likod. Nauya ikaw. Lord, I just want to recommit myself to you. Amba ni Lord, you go back. You go back. You go back. Hindi ka magpalayo sa akon. Madamo nga mga temptations outside. Madamo nga mga pagtilaw sa gwa. Madamo sa mga distractions sa gwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we pray. Lord, ayan ang iba na nauya sila magkadto diri. But Lord, for those nga ari diri, I pray, Lord, that you would help them. Pastors, you pray. You come and pray for them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, kapangamuyo ko, gamiton mo ni sila, Lord. Gamiton mo nung si Jelmer. Gamiton mo, Lord, si Junjun. Hallelujah. Damo ang mga simple lang nga tao, Lord, pwede nimo gamiton. Gamiton nimo si Tatay, Lord. Gamiton nimo siya para sa imo kay mayaan in the name of Jesus. Mita sinang clear, Lord. Gamiton niya ako utod, Lord. In the name of Jesus. Use them, Lord. Para sila nga family in the name of Jesus. Lord, empower mo si EJ. Gamiton mo siya, Lord, sa mga young people. In the name of Jesus. Gamiton mo siya sa campus, Lord. In the name of Jesus. Anoint him. Give him power, Lord God, to do your ministry. Bless them, Lord. Bless him, Lord, in the name of Jesus. Bless mo si Renberg at si Melka, Lord. I pray that you will use them in the name of Jesus. Do not allow the enemy, Lord, to distract them. Lord, I pray that you will just bless them in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I pray ko hindi ma-distract si Dudoy. Kung anong imong direction sa iya, tagam siya sa clear direction. Clear na direction, Lord, from you in the name of Jesus. Use him, Lord, mightily in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I would like to request our leaders to please distribute the communion elements. For those nga bago ikaw, let us consecrate ourselves to God. Nambala si Lord, Lord, tinloy ako as I partake this communion. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As
As you prepare for the communion, ambala si Lord, Lord, I pray that you would cleanse me. Tinuloy ako, Lord. Confess your sins to God and allow God to cleanse you and prepare you for this communion. As we remember ang ginobra ni Lord sa cross sa Calvary. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mayara na tanan, paligal sa kamot ang wala pasang elements. Hallelujah. The Apostle Paul encourages us to examine ourselves before taking the bread and the cup. Hallelujah. In 1 Corinthians 11:27 to 28 says, "So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner should examine themselves before they eat." So bungaga, before kita mag-partake sa communion, let us examine ourselves. Let us remember the body of Jesus broken for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat this, and eat. This is my body." Let's pray. Lord, we thank you for your body that was broken for us, for our healing and for our salvation. We remember you, Lord, and honor you. We thank you for dying on the cross for us. Thank you for saving us, Lord. Thank you for loving us. Thank you, Lord, sa imo nga sacrifice. Ikon wala ikaw napatay, way kami sing kabuhi. Thank you for loving us so much. And we want to do this, Lord, in remembrance of you. We thank you, Lord. We love you. Bless this bread, Lord. In Jesus' name. Amen. Let's take the bread. Let us now remember the blood of Jesus shed for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord. Then
the Lord took a cup, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Lord, we thank you for your precious blood na nagahugas ang amon nga mga kasalanan, Lord. We walk in your covenant with gratitude and faith, Lord. Salamat, Gid. Salamat sa pagtinlo nimo sa amon. Ginugasan mo kami sa imo amili nga dugo, Lord. Thank you, Jesus, for your forgiveness. Thank you for cleansing us, Lord, through your blood. We thank you, Lord. We want to do this in remembrance of you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's partake of it. Let's thank the Lord and worship Him. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. You want to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me, Jesus. You've been so, so good to me. You want to think where I would be if not for you, if not for you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that by your stripes we are healed. Sa imo mga labod nag-ayo kami. Thank you, Lord, for shedding your blood on the cross. So we will experience healing. You will be able to experience freedom. Thank you, Lord. Father, thank you for what you have done. Thank you for your word. Kabay pa, Lord, nga magapenetrate din sa among mga tagipusoan. Magapabilin ini sa among mga tagipusoan. Ka magaproduce ini isang change sa among nga life. Kaya hindi lang mamati kami sa iyong mga pulong, basta lang mamati. But Lord, ang gusto namon nga sa tagsa kapag pamati namon sa imong mga pulong, may pagbago ini nga matabo sa amon kabuhi. Silyohi ining mga pulong nga nabato namon subong nga aga para hindi makawat sang kaaway sa amon tagipuso. Salamat gid, Lord. Bless all of us today. Thank you, Lord. In Jesus' name. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face turn toward you and grant you peace. Thank you, Lord. Bless your people, Lord. Bless your people. Bless your people, Lord, in Jesus' name.